Yung mga lumang luto, hindi dapat kinakalimutan yan. Katulad nitong tinadtad. Hindi pang karaniwang ulam pero napakasarap. Sa lugar niyo ba, anong tawag dito? Paki-comment naman. Let's begin. First step, prepare natin mga panggisa. Siyempre, di mawawala sa Pinoy. Panggisa yung bawang. Mas marami, mas masarap. Kapartner niyan lagi, onion slice natin. Pwede mo siyempre dagdagan yan. Depende sa preference mo. Then, around 20 pesos na luya. Slice natin. Ito yung pampasarap, dagdag aroma at pantanggal ng lansa. After that, sear muna natin yung tinadtad na baka. This is 1 kilo. Pag nagsisear ako, nasa high heat yan para hindi magtubig. Tapos pag nag-brown na, remove mo na, set aside. Isa tayo ng bawang, sibuyas at luya. Sabay-sabay na yan until mag-brown siya. Tapos lagay mo na yung baka. Wala pa akong nilalagay na panimpla kasi yung dugo na gagamitin ko, inasinan na daw yan sa palengke. Yun yung sabi ng binilan ko. 20 pesos na dugo ng baboy yung binili ko. Tapos lagyan nyo na ng 1 cup of suka. Huwag haluin, pakukuluin muna natin bago natin lagay yung tanglad and 1.5 cup of water. Lagay nyo na siling haba. Remove nyo na yung tanglad pag okay na kayo sa aroma. Daon ng sili, sinigang mix for flavor, and beef cube. Hindi ko alam kung kami lang naglalagay pero naglalagay talaga kami ng chopped pechay. Pampadami, pantanggal umay, pampasarap. Para sa akin, refreshing siya pag nalagay sa dinuguan or sa tinadtad. Pag maluluto na, saka mo na ilalagay yung pechay. Simmer, tikman, kulang sa alat, so nilagyan ko ng patis. And that is it. Napakasarap. Lasa nito, ibang-iba doon sa niluto kong dinuguan. That's also worth checking. Nag-enjoy kayo, comment winner!